Takot ka rin ba sa gagamba? Papaano kung sabihin ko sa iyo na mayroon pala itong mutyang dala-dala na maaaring hindi mo pa nga alam at ngayon mo pa lamang narinig? Isang bertud na mahirap hanapin, subalit marami namang tinataglay na galing. Kaya kung isa kang antingero o mahilig sa mga mutya o kaya naman ay nais mo lamang ng bagong kaalaman, ang videong ito ay para sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Takot ka rin ba sa ilang mga hayop at insekto? Kabilang na nga ang mga gagamba o spiders. At normal lamang iyan, dahil ang ibang gagamba ay nangangagat nga o kaya naman ay nakakatakot ang hitsura. At ang pagkatakot mo nga sa mga gagamba ay tinatawag ring arachnophobia. Subalit kahit takot ka pa nga sa gagamba, ay batid mo ba na ang ilang lahi pala nito ay mayroong kakaibang mutyang daladala? Minsan ba ay nakakita ka na ng gagamba sa kisame o kaya naman ay sa dingding na mayroong daladalang animoy isang lalagyan sa kanilang tiyan na naglalaman pala ng kanilang mga anak o mga itlog? Minsan pa nga ay kinukuha mo ito at binibiyak at humahanap ka ng mga numero na mainam nga raw itaya sa loto. Maaaring ang gagambang ito ay isa na ngang wolf spider, ang gagamba na mayroong tinataglay na kakaibang mutya. Ano nga ba ang wolf spider? Sa pangalan nito na wolf spider ay tiyak na ito ay nakababahala na. Binansagan itong wolf spider dahil sa gabi ito lumalabas upang maghanap ng makakain, at sa tuwing matatamaan raw ng ilaw o liwanag ang kanilang mga mata, ito ay bigla na lang kumikislap o lumiliwanag gaya ng mata ng aso o mata ng pusa. Madalas rin silang pag-alagala lamang upang maghanap ng pwedeng maging pagkain. Subalit di gaya ng ibang gagamba, alam mo ba na wala silang sapot o hindi sila gumagawa ng mga spider webs? Kung kaya naman, pati ang kanilang mga anak ay dala-dala na nga nila. Ang mga wolf spider ay naninirahan sa mga yungib, sa mga sukib o mga buta sa lupa o mga tunnel. Subalit, may tatanong mo na nga siguro, alin ba naman dito ang mutya ng gagamba? Ang gagambang ito ay karaniwang naninirahan nga sa mga yungib o mga tunnel ay may kakayaang bumuo ng isang bertud gamit lamang ang kanilang mga laway. At ito na nga ang kailang natatanging kakayahan na imbes na gumawa ng sapot, ay laway ang kailang ginagawa at ito ay nagiging bato o fossilize kapag laon. At kung sakaling makakita ka nito sa mga butas sa lupa, ay kunin mo ito dahil ito na nga ang mutya ng gagamba. Subalit ano-ano nga ba ang mga taglay nitong bisa? Ang mutyang ito buhat sa laway ng gagamba ay mainam na pangakit ng swerte sa buhay man o sa pagninegosyo. Mainam rin ang mutyang ito sa pakikipagkapwa-tao o kung ikaw ay isang influencer, public figure o kaya naman ay politiko upang magustuhan ka raw ng karamihan. Nakakatulong din ito upang makontra mo o masopla ang mga negatibong enerhiya sa iyong paligid. Hindi mo na kinakailangan pa ng orasyon para sa bertud na ito. Pasikatan lamang sa kabilugan ng buwan, ingatan at alagaan, ay magdadala na ito ng swerte sa iyong buhay. Parati itong dalhin saan ka man magpunta, isilid sa inyong pitaka o sa wallet o sa inyong mga bag. Subalit, gaya ng lagi kong payo, ang lahat ng ito ay pawang mga gabay lamang at bisa buhat sa kalikasan na maaaring makatulong sa ating buhay. Subalit, nasa sa atin pa rin kung papaano tayo aasenso at papaano uunlad ang ating buhay. Magsikap, magsipag, at manalig at magtiwala lamang sa may kapal.
Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Mapapatalon ka sa sakit at mapapasigaw ka sa panik sa tuwing makakagat ka nga ng insektong ito. Mga langgam na kadalasang naninirahan sa lupa, sa mga siwang ng tahanan at sa mga puno sa ating kapaligiran. Masakit mga gat at madalas ay iniiwasan. Subalit batid mo ba na isa palang maswerteng bagay at kapaki-pakinabang ang kanilang mga tahanan? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa videong ito ay ating alamin kung papaano nga bang gagamiting pampaswerte at pangtaboy ng kamalasan ang bahay ng mga langgam. Dahil sigurado akong hindi mo pa nga ito alam. Weaver ants, green ants, ay kupila o mas kilala nga natin sa tawag na kalamitas. Isang klase ng langgam na kadalasang naninirahan sa mga puno at kulay brown o pula. Subalit mayroon din itong kulay na berde na madalas ngang matagpuan sa mga bansang katulad ng Australia. Matatapang ang mga kalamitas at laging nakaabang at nakahandang sumugod sa mga lumalapit sa puno o sa dahong kanilang tinitirahan. Natatangi at kakaiba ang mga weaver ants na ito sapagkat tulad ng kanilang ngalan ay naghahabi nga sila ng tirahan gamit ang mga dahon ng puno at ang kanilang mga laway o ang tinatawag na larval silk. Madalas na binubuo ng mahigit sa kalahating milyong workers na langgam ang koloni ng mga kalamitas at bumubuo nga ng nasa humigit kumulang na 100 pugad o bahayan sa mga puno sa gubat. Madalas na kinakain ng mga kalamitas ang ilang maliliit na insekto at ang mga honeydew na kadalasang makukuha sa ilang mga puno. Kapaki-pakinabang ang mga langgam na ito o ang kalamitas sapagkat sa ilang bansa pala ay ginagamit nila itong biocontrol agents laban sa ilang mga peste sa kanilang mga pananim. At narinig mo na rin ba na isa palang mabisang pantaboy ng kamalasan ang mga dahon na pinaninirahan ng mga kalamitas na ito? Ito ay ang mga pinagsama-sama nilang dahon at pinagdikit-dikit upang makabuo ng animoy mga kumpul nga ng dahon. Maaari mo raw itong kunin at gamitin bilang pampaswerte sa buhay, pantaboy ng kamalasan, at pamproteksyon sa mga masamang elemento. Ang dahon nito ay maaari niyong pakuluan at isama sa tubig na gagamitin sa paliligo o kaya naman ay gamiting panghuling banlaw. Samantalang maaari mo rin itong ilagay o iipit sa ilalim ng higaan, ng kama o kaya ng unan. Maaari mo din itong ilagay sa inyong wallet o kaya naman ay ibalot sa pulang pouch at parating dalhin at gamiting panghatak ng swerte sa buhay. O hindi ba't nakabibilib pala ang mga bahay ng langgam na ito o ang bahay ng kalamitas? Subalit lagi pa rin nating tatandaan na ang mga ganitong pampaswerte ay gawin lamang nating gabay. Magsipag pa rin tayo at magsikap upang umasenso sa ating buhay. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Kulisap, insekto, mga nilalang na sa gabi lamang madalas lumalabas o mas kilala nga natin sa bansag na beetles. Lalo na nga kung ito ay mahuli mo at mapagmasdang mabuti. Beetle, nakabilang sa mahigit sa 30,000 species ng mga insekto sa pamilya ng mga Scarabidae. Subalit batid mo ba na ang mga insektong ito pala ay may kakayahan ring makagawa ng mga mutya na pawang sa mga lungga o pugad na bahayan lamang nila mo makukuha. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin natin ang isang gamit na buhat nga sa mga insektong beetle o Scarabeetle. Papaano nga ba ito makukuha at kung ano-ano nga ba ang mga taglay nitong bisa? Ang Scarabeetle o beetle
ay mapagkikilanlan dahil sa kapansin-pansin nitong laki na minsan ay 5mm hanggang 12 cm sa pinakamalaki nitong anyo. Sila ay nagtataglay ng mga kakaibang sungot o antennae kung tawagin. Mayroon ding ibang beetle na kilala naman sapagkat nagtataglay sila ng mga makukulay na likuran. Batid nyo ba na madalas nga silang hinuhuli upang gawing display sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila sa mga kwadro? Kung minsan naman ay ginagawa din silang mga pets at inaalagaan. Madalas makikitang namamahay o namumuhay ang mga beetles sa mga nabubulok na halaman o mga katawan ng punong kahoy, sa mga ugat, sa mga dahon, at sa mga puno ng kawayan. At maging ang mga insektong ito na beetle nga ay nagtataglay pala ng mga kakaibang mutya na naiiwan nila sa kanilang mga binabahayan. Ito ay animoy mga mumunting butil ng solidong mineral na naiiwan sa kanilang bahayan at madalas na nakikita ito sa mga puno ng kawayan. Ang mga mineral na ito o mga bertud at mutya na namumuo sa paglipas ng panahon sa tulong ng mga beetles. At bagaman napakabihira mo nga lamang itong makuha, ay mayroong mangilan-ngilan pa rin ang pinapalad na makasumpong nito. Ang bertud na ito ay mahusay sa panggagamot at pagtataboy ng masamang elemento. Ang bertud o mutyang ito rin ay nakatutulong na mas mapalakas pa nga ang psychic ability ng isang tao. Gayon din ang kakayahang maibigan ng karamihan o mas mapalakas ang karisma. Subalit hindi gaya ng ilang mutya, ito ay hindi mo magagamit sa pagninegosyo o bilang pampaswerte. Bagkus ay sa personal na magnetismo o paghahanap ng trabaho. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng beetle sa personal? Ano naman ang kadalasang tawag nito sa inyo? Dito na sa Best Baby, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best Baby, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best Baby, dito yan sa Best Baby, dito yan sa Best Baby. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best Tara Baby. bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong. Mga sikretong kalikasan, para kung sakali alam mo ang kaligtasan.